Magandang hapon po sa inyo. So this is a case of surrender. Gusto po ni Sir Mark Rusid na harapin na ang mga charges against you. No? Kanina nabanggit ni Shari, mabigat po yung mga akusasyon sa inyo. Ha? Opo. Murder and robbery with homicide, and these are non-bailable. Wala pong piyansa dito. Okay? Okay. Kailan po ba nangyari ito? No? Itong mga accusations po na inilabas laban kay Mark? Kumuha po kasi kami ng police clearance. Okay. At doon nyo lang nalaman na meron na palang warrant? Ay, hindi po. Hindi po. Okay. Nakakuha po kami ng police clearance. Tapos po, lumapit po sa aming police na sabi, "Oy, saan ka galing?" Sabi po sa kanya. Ngayon, sabi po niya, kumuha po ako ng police clearance. Sabi, "Pa-check nga ako." Sabi, "Eto po sir, kami naman po, wala naman po kasi siyang ginagawa. Kaya kami, pina-check namin ito." Sabi, "Sige, ingat kayo, hawak na po namin ng police clearance." Sabi, "Ingat kayo, nakaalis na po kami." Well, so nabigyan pa Nabigyan ng na police po kami ng police clearance? clearance. Opo. Kailan po yan? October 15 po. Ngayong nung Nung- Ito lang po, 2025. 2025. Opo. Opo. Okay. October 15. Tapos po, after 5 days po, bumilang po ng 5 days, may nagpunta po sa amin, sa bahay po namin, sa amin na mga pulis. Ngayon po, ang nakausap lang po is father ko. Sabi po, ay meron daw pong subpina. Ngayon po, sabi po ng papa ko, ay nasaan ang papel? So, sabi po, wala. Sabi, ay may warrant po pala. Ang sabi po ng papa ko, asan ang warrant? Ngayon, sabi, wala. Walang warrant. Ngayon, sabi ng papa ko, hindi ko kayo babastusin kasi mga pulis kayo kahit wala kayong dalang papel. Papapasukin ko kayo sa loob ng bahay namin. Pinapasok po. Okay. Wala po kasi siya doon. Nandun po siya sa bahay nila sa San Sebastian, Kawit. Alright. Opo, kaya wala po silang nakita. Kaya ngayon po, itinawag ko po sa biyanan ko, "Nay, Na meron na pong warrant. may nagpunta po dito pulis." Pulis. Oo. Opo. Sir, kayo po ba ay nasurpresa rin dito sa mga akusasyon po na ito? Wala po kayong kinalaman, wala kayong alaala. Wala. In short, itinatanggi po ninyo lahat ng mga akusasyon na ito. Opo, tatanggi ko po. Kasi hindi naman po yan totoo eh. Kasi mabibigat tong mga akusasyon na ito. Opo, And opo. to think na dalawa po yung kaso or dalawang warrants po ang na-issue sa inyo. Opo. One for murder and another for robbery with homicide. Ibig Opo. sabihin, at least dalawang tao po ang namatay po dito. Opo. Wala po kayong kinalaman doon? Wala po. Okay. Ang ano ko lang po sir, kailan po nangyari po yan? At saka kailan po lumabas po yung warrant po? Eto no, inabot po sa akin kanina yung kopya po ng, this one is already an alias warrant. Okay? Apo, apo. At yung mga dates po nila, Sir Mark, 2020. So matagal na po itong mga to. 2020 po, nasa kulungan po ako nun. Sa loob ng kulong. Okay. Hindi, ganito ha. Sige po. Ito po yung date po ng warrant. Hindi ko po alam yung date kung kailan daw po na-commit yung krimen. Opo, opo, Okay? opo. So, teka lang. Kung nasa kulungan po kayo, ibig sabihin, meron na po kayong history ng criminal history Opo, record. Yung record po dati po. Sa Kasi baril. po, sa baril po, hinuli po nila po ako. Pagkahuli po sa akin, nahiring po ako, sari-sari pong kaso ang pinatong po sa akin. Yun ang Pero maliwanag. po, na-observe ko lahat yung pinagbigyan ko po sila. Kahit di ko po natapos ginawa, lahat. natapos po, may awang Panginoon, natapos po. Dismiss po lahat. Okay. Ngayon po, naghahanap buhay po ako, lumaya po ako, nakakuha po ako ng MBI. Okay naman po, nakakuha ko ng MBI. Tapos yung police clearance po, mag-apply po ako ng munisipyo po para makapagtrabaho po ng sideline po, kumuha ko ng police clearance. Tapos Okay. ito naman po, nabiyahe po ako ng tricycle. Ito naman po nangyari, mga ilang linggo lang po. Yun na po. Well, ito pong kaso na ito ay nasa korte na. Okay? Opo. So, kaya po nag-issue ang korte ng warrant of arrest para kayo po ay mabibigay sa kustodiya po ng ating otoridad at kayo po ay nabibigyan naman po ng oportunidad para sagutin lahat po ng mga paratang laban po sa inyo. Okay? Papatunayan po nila yung krimen, no? And hindi naman po mag-issue rin kasi ang korte ng warrant kung wala pong ebidensya. Okay? Kung walang tinatawag po na probable cause. Okay? So, dito po, lumapit po kayo kay Senator Raffy, handa na po kayong harapin itong mga paratang po sa inyo. Ang sa amin po dito, sisiguraduhin po namin na ligtas po ang pag-turnover po sa inyo, sa ating kapulisan, at kayo po ay dadalhin sa korte para harapin po itong mga kaso po na ito. No? So, dalawa po ito. Mahaba-haba rin pong proceedings po iyan. Pero syempre, yung mga namatayan, yung mga biktima po dito, hustisya rin po ang kanilang sinisigaw. So, sir, kung kayo po, sinasabi po ninyo no, na
hindi po, wala po kayong kinalaman sa Opo, pagkamatay ng mga biktima po dito, karapatan nyo rin po na depensahan po yung sarili po Opo. ninyo. Okay? Magandang hapon po, Colonel at Sergeant at Patrolwoman. Ito po, no, lumapit po kay Senator Raffy si Sir Mark Rusit. Actually, nagugulat siya dito po sa warrant of arrest na inisyu po ng ating dalawang korte po ito. Yes. Okay. Ma'am, ito po, no, si Sir Mark Rusit, buong loob po na nagsosurrender. Okay. Ano pong proseso po ang pagdadaanan po ni Sir Mark mula po dito? Nagawa na natin yung initial kanina na requirement para makasiguro po tayo na talagang may existing warrant of arrest po ito si Sir. And upon verification po sa dalawang courts na may hawak, meron nga po existing warrant of arrest. Yes, And 2020 pa po ito. 2020 po na issue pero yung according alleged crime committed nangyari po April 2017 pa po. 17. Yes. Asan po kayo nung 2017? December 17, December 7 po yata ako nahuli. Ng December 2017. Well, ipagbibigay Nasa alam Pampanga naman yata. po sa inyo, no? Yung akusasyon laban sa inyo, kung sa tingin po ninyo hindi nagtutugma, yung sinasabi ninyo na nangyaring krimen, nasa loob po kayo ng kulungan, so ang pwede nyong maging depensa doon is physical impossibility na kayo po yung nag-commit noon. Yan po ang ipapatunayan po ninyo sa korte. Pero insofar as ang ating pong mga kapulisan ngayon dito, sinusunod lang naman po nila. Kaya ang direktiba galing po sa korte, wala po silang choice dyan. Korte lang po ang magsasabi kung si Sir Mark Rusi ay guilty or hindi guilty. Ginagawa lang po ng ating kapulisan ng kanilang trabaho dito. Tatanggapin ka po nila, ipoproseso, ayun na po, no? Kayo na po ang harap sa korte dito po sa akusasyon na ito. Yes, sir. Natrauma na po kasi siya noon nung nakulong siya. Okay. Ma'am, ganito po ha. I will be honest with you. Sa loob po ng kulungan, talagang traumatic po talaga dyan. Okay? Torture po. Okay, insofar as torture yan, hindi po kinokondon yan. Oo, yun po ang Pero kaya po kami what I'm lumapit saying na dito. traumatic po dyan is syempre yung ilang taon or gaano kakatagal. No? Yun You po, lost okay your lang po freedom, yun that eh, by oh. itself is stressful and traumatic. Now, yung sinasabi po ninyo na baka may mangyaring masama. Opo. Okay, ito yung sinasabi po ninyo na torture, Opo. pang-aabuso. Kaya po kami dito na dumaretso po. Kasi gusto namin ng protection po. Sa batas po, pinagbabawal po yun. Oh, kasi po, wala Pati na nga po pong... ang mga preso ay meron din pong karapatan. Okay? Ang karapatan po nila na maging ligtas sa loob po ng kulungan, ang atin naman pong mga jail officers, aware din naman po yan. And they are, I'm sure, meron din pong mga protocols na pinapatupad po ang ating mga bilangguan. Yes. So, dito po kami po, kung meron pong mga ganong alegasyon na kayo po ay itutorture, kaya itinatakot na itutorture, ipagbigay alam din po ninyo agad. Kasi ang atin din naman pong mga kapulisan, alam din naman po na bawal din po ang mga yan. Yes, sir. And sa part po ng PNP Bacoor, under my leadership, of course, hindi rin po tinotolerate yan ng ating Chief PNP, si General Salamat po. Nartates, down po hanggang sa lowest level po ng organization namin. And masisiguro ko po, sir, na wala pong mangyayari sa inyo. Salamat po. Masama po. Salamat po. Magandang hapon, Ma'am Frenalyn. Magandang hapon din po. Ayan, Ma'am Frenalyn. Sa ngayon po, yung inaakusa po na pumatay po sa inyong tatay na si Sir Alfredo Manalo ay sumusuko na at handa na pong harapin ang mga akusasyon laban sa kanya. Baka meron po kayong mensahe kay Sir Mark Rusit. Para po mapanagutan niya po yung nagawa niya sa papa ko. Nabanggit nga niya, no, panagutan, no, yung in short, ang biktima po ay nananawagan ng hustisya din sa pagkamatay po ng kanyang tatay. Well, again, no, si Sir Mark Rusit po, winemaintain po niya na hindi po siya ang may kagagawan. Opo. Nung pagkamatay, sumusuko siya para harapin Opo. ang kanyang ang mga akusasyon or paratang laban po sa kanya. And the courts, yung proseso po ng korte natin, tatakbo naman po yan. Opo. Papatunayan, meron din kayong opportunity to present your countervailing evidence. Opo, opo. Yung proseso, babasahan po kayo doon dito na lang po, no? Outside the studio. And syempre, kayo po sir, dadalhin na. Opo. Okay, sa kustodiya po. Kasama po sila. Oo. Sige, salamat Ayan po, no? Mamaya pa kayo magpapaalam, no? Mamaya dito po sa inyong mga nanay at kay
Ma'am Jane. Mark Rusi. Ito lang po kami, hindi na sa Ikaw kabila ay pa po. kinabaan sa RTC Branch 19 ng kasong murder at sa RTC Branch 18 na naman sa kasong robbery with homicide. Ikaw ay may karapatang manahimik, ano man sabihin nyo, pwedeng ilaban sa inyo. May karapatan kayo kung kumuha ng sariling abogado, kung wala bibigyan kayo ng gobyerno, naiintindihan nyo. Opo. May karapatan din kung kumuha kayo ng sariling doktor na titingin sa inyo. Kung wala ko kakayahan, bibigyan din ho kayo ng gobyerno, naiintindihan nyo. Opo. Naiintindihan mo ba yung karapatan? Naiintindihan mo yung mga binasa namin sa'yo? Opo. Unang-una po, Lieutenant Colonel Disamito, maraming salamat po sa buong tanggapan ng Bacoor Component City Police Station sa pagtugon po sa programa ni Idol Rafi sa kanyang request ukol po dito sa sumukong suspect na si Mark Rusit. Itinuturing po na isa sa most wanted person itong si Mark, hindi lang po dito sa Cavite, kundi po sa level po ng Calabarzon Region. Maaari po ba kayong makapaglahad ng information ukol po sa history or mga previous cases po na mayroon itong si Mark Rusit? Yes, ma'am. Tulad nga po ng nangyari kanina, na-serve po natin yung dalawang existing warrant of arrest against po dito sa accused na si Mark for murder and robbery with homicide. And then, of course, standard operating procedure natin is inaalam natin yung background pa nito kung may iba pa siyang ginasangkot ng case. So, it turned out, based sa system natin, lumabas na meron pa siyang 11 na previous cases. So, 7 dito ay consummated murder. Isa is attempted homicide. Isa pa po is frustrated murder. And then, mayroon pa po siyang illegal possession of firearms and robbery hold up po. So, yun yung mga base po sa record natin, sa system. Kaya napag-alaman talaga natin na ito si Mark, medyo big fish talaga kasi napakarami niyang kasong kinasasangkutan. At yun naman ay, of course, allegation pa lang. So, kailangan pa rin ho yung patunayan sa korte. Ma'am, kung sakaling pong mapatunayan sa korte lahat ng kasong na-mention nyo po kanina at 9 po dito ay related po sa murder o sa pagpatay, attempted homicide po, maituturing ba natin na isang gun for hire or hitman po itong si Mark? May possibility, ma'am. Pero of course, tuloy-tuloy pa rin yung profiling natin sa kanya, yung background investigation. Mahirap kasing magsabi nang wala tayong sapat na basihan. So, and ito I admit, medyo bago lang talaga ito na discovery ng Bacoor City Police Station. Although may attempt na talaga na hanapin siya. So, aalamin pa po namin, ma'am, kung definitely may mga kasama talaga siya nung ginawa niya yung krimen na to kasi nakalagay naman sa report na hindi niya to ginawang mag-isa. Okay. So, tinitignan pa rin natin yung possibility kung may mas malaki ba siyang grupo na kinasasangkutan. Yan, maraming salamat po, Lieutenant Colonel Disamito. And makakaasa po ba si Idol Rafi na matutugunan ng maayos at maaasikaso ng maayos despite po sa na-mention ng mga kaso itong si Mark at hindi makakaranas ng karahasan sa loob ng presinto? Oo naman, ma'am. Mas masisiguro ko po yun under my leadership as the Chief of Police of Bacoor. So, definitely, ma'am, sinasabi ko na po, wala akong mangyayaring masama kay Mr. Mark po.
Sir, nandito na tayo ngayon sa Bacoor City Jail. Kasama po ang ating kapulisan ng Bacoor Component City Police Station upang i-turn over na po kayo dahil sa ginawa niyong pagsuko po sa programa ni Idol Rafi. So, sir, bago ka namin maipasok dito sa loob, meron ka bang nais pang sabihin? Ito bang mga ibinabato sa iyong mga kaso kung saan nadawit ang iyong mga pangalan ay tinatanggap mo to or tinatanggi niyo po? Siyempre man po masama po sa kalooban ko kasi hindi ko pa naman po ginawa. Tapos pag-udasan ko po. Napakahirap naman po yung ganun. Makukulong po na walang alam. Sir, meron ka bang mensahe po para kay Idol Rafi? Maraming salamat po sa Idol Rafi. Sana po matulungan niyo po ako sa problema ko po nito. Pagdudusahan ko po nang wala po akong alam. Sir, dahil sa tiwalang ibinigay mo kay Idol Rafi, ina-assure po niya at i-assure po niya sa inyo at sa mga kapulisan po natin na habang nasa loob po kayo ng kulungan ay wala pong mangyayaring masama po sa inyo. Yan po ay pinapangako ni Idol Rafi habang ang kaso mo po ay dinidinig or didinigin sa korte. Ma'am Marie Chris, bilang nanay po, meron ba kayong mensahe po para kay Sir Mark bago siya ipasok dito sa loob? Ang para po kay Mart tanggapin niya po yung nangyayari niya sa ngayon. May katapusan din po yan, may awa po ang Diyos. Sa tulong po ng Sir Rafi Tulfo. Sir Rafi, salamat po sa mga tulong niyo. Hanggang ngayon po, humingi pa ko ng tulong. Huwag niyo po pababayaan ang anak ko. Hanggang sa siya po makalaya po. Sir, salamat po, sir. Ma'am Marie Chris and Sir Mark, maraming salamat po sa tiwalang binigay nyo kay Idol Rafi. Maraming salamat. Salamat din po.